Okay, ngayon makakausap po natin ang Chief Science Research Specialist ng PHIVOLCS, Mr. Wenchel Ian Sevilla. Sir, Wenchel, no? Wenchel, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, magandang umaga po, Ms. Nina and Sir Jack. Magandang umaga rin po sa ating pong mga tagapakinig. Sir, ano po bang prefer nyo? Wenchel or Ian? Winchell po, okay. Winchel. Opo. Opo. Okay, sir, paki-describe nga po itong lindol na nangyari sa Cebu kagabi dahil iba-iba. Nung una, 6.7, tapos naging 6.9. Ano po? Sa ibang bansa, meron nga nagsabi 7 eh. Opo, ano po ba, paano po ba yung pag-determine natin sa mga ganito? Opo. Yes po, tama po. Nagsimula po tayo sa 6.7 and then po later po in-upgrade po natin sa 6.9. Depende po kasi ito sa pagpasok po ng ating pong mga data. So as soon po na may enough data po at ma-allocate po ng ating software, automatic po tayo naglalabas agad ng information. Kasi nga po, ang pinakamahalaga sa atin during that time ay makapagpalabas agad ng initial information. And then, pagka po nadadagdagan na yung mga pumapasok pang mga data sa iba't ibang mga monitoring stations natin na nakalagay strategically sa buong Pilipinas, nare-refine na po natin yung information related po dun sa lindol. Kaya po nung una, 6.7, so mga initial informations pa lang po yung pumapasok. Bali po ito yung mga records ng ating mga stations sa malapit po sa epicenter. And then nung nadagdagan na po, nare-refine na po natin. And then, napin down na po natin na 6.9 po yung lakas niya. And Sir Winchel, yung epicenter po niya, saan po mismo? Offshore po siya, Sir Jack, City of Bogo. Location po niya kung sa coordinates po, nasa 11.10 north and 124.14 east. So offshore po siya, Sir Jack, ng City of Bogo. So itong Bogo sa Cebu po, ay gaano kalayo sa Cebu City? May kalayuan po, Ma'am Nina. Hindi ko lang po alam ngayon kung exactly gaano yung distansya niya. Pero may kalayuan po siya. Oo nga, kasi kausap nga rin namin yung mga kaibigan natin sa Cebu. Naramdaman pa rin po nila kahit sila ay nasa Cebu City. Yeah. At kanina nga yung mall na parang gumuho, di ba? Cebu City rin yun. Okay. Pero ang sabi nga nila, malayo ito. It's about 3 hours away from Cebu City. Oo. Pero dahil sa sobrang lakas, sir, naramdaman rin po ito, no? Saan-saang mga lugar? Kung sa Bogo City po yung pinakamalakas na naramdaman, ano pa po yung ibang lugar? Yung intensity sa ibang lugar po. Opo. So, ang pinakamalakas po na, base po sa mga information na nakala po natin, ang pinakamalakas po na ground shaking na ay naramdaman po, yun nga po, sa City of Bogo. Kasama na rin po dito yung mga municipalities po sa Northern Cebu Island po. Tulad po ng Daan Bantayan, Medellin, San Remigio, and Tabuelan. So sila po yung yung pinakamatindi pong ground shaking na naramdaman. And as far as so naramdaman sa City of Tacloban. O pati Tacloban. Ang Iloilo raw, sir? Pati Iloilo? Opo. Kasama rin po. Actually, may report nga rin po kami sa umabot, mahina na po, intensity 1, sa Tandag, City of Tandag, Surigao del Sur. Okay. So, ganun po, malawak po yung yung mga lugar na nakaramdam po ng pagyani. Kasi nga po, bukod sa malakas siya, mababaw din po. Yun nga po, kailan po ba yung huling nakaramdam ang Cebu ng ganitong klase ng lakas na lindol? Yung ganitong pong klaseng kalakas na lindol, sa tingin ko po, first time nilang nakaramdam. Although may mga earthquakes na po before, na naka-apekto na po sa kanila, pero yung ganito pong kalakas, base po sa ating earthquake catalog, at least in the last 400 years, first time pong nagkaroon ng ganitong kalakas na lindol, dun po mismo sa may epicenter po niya.
Oo, Okay, grabe. kaya nga So, po in the last 400 years. Sa, At least in At the last least. 400 years, Oo. based po Oo. dun sa catalog natin, earthquake catalog. Pero usually po may mga earthquakes din po sa area nito, pero maliliit lamang po ito eh. Oo. Usually hindi po ito nararamdaman ng ating pong mga kababayan. Yun nga po kasi parang hindi natin naririnig masyadong niyayanig oo, ng ang malakas na lindol ang Cebu. actually, madalas lately nakita ko yung Davao, di ba? Yun yung mga areas Ilocos Surigao, yan, region nagkakaroon tayo even. doon. Lagi kaming inililundol doon sa Oo. Ilocos eh. Pero ito, yung Cebu, and then dati sa Bohol, di ba? Naalala nyo ba? Yung, nag-cover pa ako sa Bohol dati. Oo, grabe Yung rin lindol. yun. Pero sir, historically, where does this rank, tong lindol na to, sa malalakas na tumama sa bansa? Well, isa po ito sa malalakas na lindol, 6.9. Pero may mas malalaki pa rin po tayong mga na-experience sa lindol before. Tulad po nun sa Mindanao dati, nag-generate po ng malawakang tsunami, magnitude 8 po yun. And then, siyempre po yung sa Luzon earthquake dati, noong July 16, 1990 earthquake. Oo, yun sa... Oo, grabe yun. Naalala ko yun. Alam mo yun? Yes. Talagang nabasag lahat ng mga salamin. Oo. At kala ko end of the world na eh. Nasa Metro Manila ko ba? Nasa Ilocos ako nasa nun. Metro Manila ako noon. Oo. Grabe. Ongoing Pero eto class. nga po, we can only imagine kasi matagal na rin yung mga nung 90s, no? At saka, naalala ko yung Abra rin po. Naalala ko yung may lindol din eh. Nitong mga nakaraang taon na grabe rin. Ilan po ba yun? Naalala niyo po ba kung ilang magnitude? Nasa ganito pong range din yun. Actually, medyo mas malakas pa po yun. May mga lindol po talaga na may mga faults po talaga na matagal gumalaw. And usually po itong mga faults na ito pagka gumalaw, lalo na kung malalaking faults to, sila po yung nagge-generate ng malalakas na earthquake. Etong sa Cebu, sir, anong fault po yung gumalaw po dito? Sa ngayon po, kasi yung base po sa lokasyon natin, pumapatak po yung epicenter, nasa offshore po siya ng Cebu Island. So ngayon po, sa mapa po ng ating active fault maps, wala pa po siya. Okay. So kasi nga po nasa ilalim po ng tubig. Alright. So ang gagawin po natin today po, magde-deploy po kami ng quick response team malapit doon po sa epicentral area para po lubos po nating maintindihan kung ano ba talaga po yung yung struktura na gumalaw at makapag-damage assessment na rin po. Opo. Sir, ano po ba ang description ng ganitong 6.9 para ma-imagine rin ng mga tao kung ano talaga yung pinagdaanan dyan? How would you describe yung shaking sa ganitong klase ng lakas ng lindol? Apo. Sa ngayon po, ang magiging basihan ko po ay base na rin dun sa mga na-post po sa social media at sa mga news, online news. Makikita niyo po na malakas po yung paggalaw. Karamihan po halos lagpas po na 40 seconds based po sa sa pag-ora nung yung ground shaking po na naramdaman nila. So mahaba po yung medyo matagal po yung ground shaking na naramdaman diyan po sa area. Lalong-lalo po malapit po sa epicentral area. O 40 seconds, wala pang 1 minute. Pero parang yung iba ang description nila 5 to 10 minutes, parang po yun, definitely not. Yun ba siguro yung pakiramdam mo? Pero hindi ho ganon. And kung 5 to 10 minutes po, medyo masyado na pong matagal. Masyado yun. I mean, baka sa may mga nila iba yun ang description or baka nila. Naman, sir, baka naman may immediate may aftershocks or parang meron pa rin naramdaman after the 40 seconds? Pwede rin po kasi kasama niyo na po yung kaba. Alam niyo po yun. Baka yun tense ka masyado, kaya feeling mo longest 40 seconds ng buhay mo. Totoo. Kaya yun. Sir, pero partner niya, bukod dyan sa, ito yung sa Taal din, pumutok siya. Sir, anong klaseng pagputok yun? Yun na ito ba yung usual natin? Na yung naglalabas lang ng bubuga ng ash lang? May ang base po dun sa inilabas po nating information, may minor phreatic eruption po. Usually po mga steam-driven eruption po ito. Typical po ito sa Taal ngayon, kaya po nananatiling nagtaas po ito sa alert level 1. Okay. So, in-expect po natin yan. Pero, yun nga po, may mga nagtatanong sa amin kanina kung may connection po yung dalawa. Wala naman po. Base po sa distansya nila. Masyado pong malayo. So, walang connection yung Taal. Pero kasi mapapaisip ka, no? Oo. Pero ang sinasabi nyo, level 1 pa rin po. So, kumbaga, hindi pa kailangan yung mga evacuation or magsuot ng face mask dyan po sa
paligid ng Taal Lake or dyan sa may bandang Tagaytay. Kung baka may balak pumunta dyan ngayong weekend, mga nakatira po dyan. Wala naman po. Ang recommendation lang po namin, wag po pupunta mismo din po sa Volcanic Island. Opo. Ganun pa yung restrictions doon sa lugar na yan. Alright. Sige po, sir. Maraming salamat sa inyong pag-enlighten po sa amin. Pero baka para lang po sa lahat, meron po ba tayong pag ganitong may napakalakas sa isang lugar, saan po yung mga lugar na dapat maging alerto po ngayon at baka may aftershocks o baka may susunod na lindol? Sa mga darating pong araw, pwede rin pong linggo o kaya buwan, in-expect po natin na magkakaroon pa rin po tayo ng mga aftershock. Pero po itong mga aftershocks neto, habang tumatagal po, papahina po ng papahina. Okay. Pero pwede rin po na minsan, medyo may aftershock na may kalakasan na pwede rin pa rin pong maramdaman. Pero hindi na po ito kasing lakas siyempre nung main shock. So ang pinakamahalaga po dito na dapat po nating isaalang-alang ay masigurado po natin yung ating pong mga built structures ay structurally sound. So matibay po. Dapat po na malaman natin kung ano yung mga bagay, mga struktura na medyo mahina na para po maiwasan natin. At siyempre po, maging aware po tayo sa mga lugar na posibleng baka may bumagsak sa atin. Gawa na po natin ng paraan para pa maiwasan yan. Opo. Yung posibleng panganib na dulot niyan. Opo. Alright. Maraming salamat po sa Chief Science Research Specialist ng Seismology Division ng PHIVOLCS, Mr. Winchell Sevilla. Salamat po, sir. Maraming salamat din po. Salamat po.